Ilan po yung anak niya, tay? 7. Ito po. Ano po yung trabaho niya, tay? Wala na kasi yun nung December pa ako nagkakasakit eh. Ay, ano po yung sakit niya, tay? Sa kidney. Ay, sa kidney po. Hindi ako walang trabaho. So, ano po yung... O, saan po kayo kumukuha ng pambili ng pagkain, tay? Yung misis ko tapos yung isang binatigyo. Ano po yung trabaho nila, tay? Kahit maglinis, maglaba, magdamo. Ilan po yung mga anak na kasama dito sa bahay, tay? Halos silang bali, 6 sila. 6 po. Yung May- isa may asawa na kasi nasa Burgos eh. Nagkakasya naman po kayo dito, tay, sa bahay niya, tay? Ayun po yung bahay Nagkakasya niya, naman. tatay. Kailang parang sardinas. So, kailan po nag-start yung iniinda niyang sakit, tay? December pa to. December pa po. Hindi po ba kayo nagpapacheck up? Nagpa-check up nga nung December. Ano po ang sabi ng doktor, tay? Yung dugo sa kasakwan. Sa kidney. May ininom po kayong gamot? Meron na pang 2 linggo naman. Ay, siyempre, kung wala hindi naman ako makahanap buhay, kaya tinigil ko na. Yung anak niya po, buntis po yun, tay? Ilang taon na po yun? 20 sa itong August. 20 po. Pang-unang anak niya pa lang po yun, tay? Oo. Yung asawa niya po, Nasa Cagayan. malayo po, tay. Nagtatrabaho po doon. Oo. So, nakakakain naman po kayo ng 3 beses sa isang araw, tay? Kaya lang, konti-konti lang. Pang half price lang yun, di ba? Yung isang order. Opo. Pang kalakalahati lang. So, bumibili pa po kayo? Hindi, yung parang sinusukat ko lang yung kinakain ko. Sinusukat niyo pa po. Kapag sobra naman, masama naman dun sa kan. Dati po, tay, ano pong trabaho niyo? Eh, dati nagmamaneho, nagko-construction, sasaka, wala ron din ako dati. Yung mga bahay niyo po dito, tay, ano po to? May titulado po ba to or rights lang? Kung lang to, yung parang sinurog divide lang na maliit, konti-konti. Pwede pong samahan niyo ako sa loob ng banyo, tay. Check lang natin. Ito yung banyo, tay. Ilan po kayong dito natutulog, tay, sa kanila? Bali, 8. Dito po, O, 3 kami rito. 3 po. Tatlo rin dyan, 2 dyan sa kan. Ay, sa side po. Gumagana naman po yung TV niya, tay. Sira, Siya ay sira po. aandar eh, pang datong oras bago, na kung sinaksak mo pang 3 oras bago mandar. Pag bumabagyo po, tay, hindi po kayo nababasa dito? Eh, para kaming sardinas kapag kuhan. Yung talagang, kung dito galing, doon kami lahat sa factory na yun, parang nakaupo. Opo. Ano pa yung bahay nila, tatay? Bali, nagtrabaho po si nanay, no? Araw-araw po ba siya nagtatrabaho? Si nanay? Pag minsan wala rin, kapag minsan eh nagkakasunod-sunod. Opo. Nagkakasya naman po yung kinikita ni nanay? Kakasunod kasi 2 sila ng binatilyo kung kuhan. Opo. Tapos pinapakain na sila doon kapag kuhan. Opo. Bali, saan po talaga yung probinsya nyo, tay? Ay, Nueva Ecija, Nueva Ecija po. Saan po sa Nueva Ecija? sa Lucao, Opo. Si nanay po? ay taga Biskaya, Ay, Biskaya po. Pagabag. Bali, dito na lang po kayo napadpad. Oo. Ano po yung pangarap nyo, tay? Sana medyo gumaling ng kaunti yung nararamdaman ko. Kayo lang po ba yung may iniinda sa... Yung mga anak nyo po, tay, wala naman po mga iniinda? Yung isa, Ano po yung... yung parang nung napalitan na yung dugo eh, parang gumano naman na yung kamay niya. Ay... Kabata pa, 15 pa lang siya. Pero napapacheck up nyo naman po, tay. Oo. Saan po kayo naglalaba, tay, kapag kuhan? Doon sa, pumupunta sila doon dyan sa poso sa kabila. Yung tubig nyo, tay, saan nyo po kinukuha yung mga pang-inom nyo? Sa poso rin. Ay, sa poso din po. Eh, kasi kung bibilin pa rin eh,
ano, lalong kulang na kulang na. Pag Pasko po tay, ano po yung kadalasang handa nyo tay? Pumupunta na lang doon sa mga kamag-anak ang na maraming handa. Ay, may mga kamag-anak din po kayo dito tay? Oo. Dito po tayo. Upo po kayo dito. Hindi po kayo mahirapan. Kailan po yung huling uwi niya sa Nueva Ecija tayo? Anong kon lang, no? Parang taon, galing ako doon. Nung galing na ako doon, halos nag-umpisa na yung kon. Yung Makapagtanim pa naman ako ng dalawang nihan. Tapos nung kon wala na. Hindi na ako nakalusog. ano po yung kanya tayo? Bakit? Ano po yun? Ay. Buto kasi payat eh. Kaya nakikita. Di po ba kayo nagtitake ng vitamins tayo? Nagkukon rin. Yung ano tawag ko doon. Yung multivitamins lang. Para makakain ng kaunti-kaunti. Ano lang kapag pwede pa ako mahiga. Kapag nainip ako dyan, punta ako sa labas, nakaupo. Karamihan po dito sa mga street po na to halos kung din po yung buhay tayo, no? Oo. Pero mas maginawa ng kaunti yung mga nandyan. Kasi may mga tricycle sila, may sila. May mga hanap buhay, nakapaghahanap buhay sila. Nung nakapaghahanap buhay din ako, medyo maluwag-luwag din. Kasi balit trabaho ko nun, driver kargador pa eh. Pero kung mabibigyan kayo ng, kung may tutulong sa inyo tayo na mabigyan kayo ng tricycle, mas maginhawa. Opo Kaya nyo pa po ba kapag kaya pa naman na kasi kaya parang nanghihina lang kasi wala nang pinag-exercisean na pa. Ano po yung sinakyan nila nanay sa papunta sa trabaho? Nag-service lang sila yung may tricycle yung kapitbahay namin dyan. Kasi kami magkapatid dito ang walang motor eh. Yung mga nasalubong ko yung may kristal na ulan sa hapon, yung malakas. Opo. Parang pinuligat lang yung buong katawan ko. Kumain na po ba kayo niyan tayo? Oo, sumubo ako kanina. Nagulom ng gabing pakbit. Nagluto yung kapatid ko, humingi ako. Pero saan po kayo dati nakatira tayo nila nanay? Nung hindi po kayo nandito? Diyan sa kabila. Dito po sa kabila? Kasi diyan noon maluwang yan noon, diyan ka lang kami. Tapos nung nabili na yan, tira na kami rito. Diyan kami noon, ilang kaming bahay diyan, 4 na bahay na ngayon. Siyempre sa asawa naman na kaya dito na kami inilinya. Ilang buwan na pong buntis yung anak niya tayo? Buwan na siya. Mag 8 8 months na po to. 8 Magna months. 9 months po sa August. Ano po ang trabaho ng asawa niya sa Cagayan? Bakery po. Na tagamasa ng tinapay. Umuwi ba siya? Anong kwan yung uwi niya? Anong every week ba or every month? Hindi na ata po siya po. Mga 5 months na daw po tong bata. Tsaka lang po uwi. Ang first baby niyo pa lang ba yan? Ilan taon na yung asawa? Excuse me ka Dennis. 17 po. 17, bata pa. Ilan taon ka na ba niya? 19 po. So, paano yun? Bata niyo pa. Anong kwan ba yung natapos mo? Anong Grade 9 po. grade 9? Sakto naman ba yung pinapadala ng asawa sa'yo? Minsan lang po siya nagpadala itong magtatatlong buwan na po. Tapos, magkano naman yung pinadala niyo? 2K lang po yung pinadala niya nung June 21 po. May 15 na po siya pumunta doon. Ngayon hindi pa po nagpapadala. Paano yun pag manganganak ka na? Makasya ba yun pag... Hindi po. Ay, ano sinasabi mo sa kanya? Sabi po ng tita niya kung daw po pinapakilaman yung sweldo po niya. Bakit naman eh? Asawa mo naman yun. Tapos pinapauwi ko po para po asikasuhin niya yung panganganak ko. Pero ayaw po.
tinatawagan ko naman po siya eh. Ang dahilan niya po, wala po siyang masakyan. Kaya umaasa na lang po ako kay la mama. Si mama ko naman po, nandun po ako ngayon sa Burgos. Bilinis na naman po siya nila ate, parang extra po. Saan mo ba nakilala yung asawa mo? Dito din po, taga dito din po siya sa Ramon. Paano yun? Di niya ba na siyempre, magkakababy na kayo tapos di man lang siya uuwi? May nakan po kasi siyang kaso dito na hindi niya hinarap. Kaya po natatakot siyang umuwi. Imbis po na humarap siya ang sabi po ng tita niya mas maganda nang diyan ka na lang kaysa naman magpakita ka pa. Sabi naman po ng papa niya, mas maganda kung umuwi ka at asikasuhin mo yung asawa mo tapos yung anak mo kahit bumalik ka dyan ulit. Sabi naman ng tita niya ba't niyo papabalikin dito nandun na nga. Yung tita naman yung nakakalaban kapag pinapauwi ko si Arjun. Tapos ba't ko daw pinapakilaman yung sweldo niya hindi naman daw po ako yung naghihirap doon sa pera. Ano sabi mo doon ay? Wala po. Siyempre asawa ka, may karapatan ka naman doon. Tapos tinatanong kung saan ko daw po binili yung 2K. Siyempre po gamit po ng bata. Kulang-kulang pa po yung mga gamit ng bata po. May tumutulong lang po sa amin. Yung pampa-ultrasound ko, pangalang ultrasound ko po, tinulungan lang po ako ng kagawad. Si Peli Dalupang. May PhilHealth ka naman. Opo. Siya daw pong mag-asikaso si Ma'am Peli Dalupang. Tumulong naman po kung ano yung matutulong ko, yun na lang sabi niya. Ano po yung masasabi niyo doon tayo sa lagay ng anak niyo? Kaya nga, kaya lang wala na akong magagawa kasi ayaw naman umuwi rito. Siyempre obligasyon din niya po yun tayo. Oo talaga obligasyon siyang ko na kahit yung tawag ko doon. Kasi kasuhin niya yung pag-anak ng asawa niya. Siyempre kung yung mama niya ang mag-aasikaso, di wala nang maghahanap buhay. Malapit na po yung panganganak niya tayo, no? Lapit na itong susunod na buwan na. Sunod na buwan na po. Isang linggo na lang, 23 ngayon. Isang linggo na lang, kabuwanan niya na. Tapos siyempre, di naman po sasapat yung padala ng asawa niya. Siyempre, 2,000, binili ng mga gamit, alcohol, bulak, ay mga baby dress ay. Pag nanganak pa, siyempre yung gatas ng bata. Magpapa-breastfeeding na siya. Di niyo po ba nakakausap yung magulang ng asawa niya tayo o yung tita man lang? Kailan nagpumunta sila ng misis ko, nag-uusap. Opo. Ano naman po napag-usapan nila? Ano lang yung trabaho na minsan tanod lang naman. Opo. Tapos kapag minsan kapag pinan yung paa niya, hindi rin makalakad. Opo. Yung rayuman niya. Kinausap po siya ng mga magulang niya yung asawa ko po. Kinausap siya ng magulang niya pero hindi po siya nakikinig sa magulang. Doon lang po doon sa tita niya na nagsabi sa akin na ba't ko daw pinapakailaman yung sweldo ng asawa ko. Yun lang yung pinapakinggan niyang tita niya. Pero yung magulang niya hindi niya pinapakinggan. Bakit naman gano'n? Gusto nga ng mga papa niya umuwi siya para daw ilakad niya talaga to. Ang sagot naman ng tita niya, yun naman ang nakikisumbat kapag sinasabi ng papa niya na umuwi. Yun ang sumusumbat na anong gagawin niya dito? Magtutunga nga. Sabi niya gano'n. Alam naman yung buntis yung asawa niya tapos hindi siya umuwi. Sabi niya gano'n. Anong sabi mo sa tita niya Nakausap mo ba? Kailan lang po nung last akong pumunta doon, hindi ko po naisama si mama ko. Yun na po yung last na sinabi ng tita niya sa akin. Ba't mo pinipilit umuwi? Matutulungan mo ba siya pag dito? Sabi niya.
pag pinauwi mo, matutulungan mo, mahanapan mo siya ng trabaho. Mm-mm. Tapos, makukan mo garad na may pera kayo. Hindi naman ikaw yung naghihirap, ba't ka pa ng pera niya? Sinasabi mo po sa amo niya na pinipilit mong magpadala si RJ. Sabi ko naman po yun, dapat lang para sa anak din naman niya, buti sana kung pampaganda ko lang po. Mm-mm. Yun po ang rason ko. Tapos umuwi na lang po ako. Yung papa niya na po ang sumumbat dun sa tita niya. Mm-mm. Narinig ko nga po sa usapan nila, ako pa daw yung sinungaling. Kaya hindi na po ako nag-email sa kanila. Bahala na po yung papa niya kung anong gagawin nila. Parang nasaktan na din po ako sa sinabi ng tita niya. Dapat hindi rin nakikilang yung tita niya kasi mag-asawa naman kayo. Sabi ko nga sa isipan ko po, garad ako, baboy na kinalaw lang ng anak nila, binuntis, gano'n. Ayaw niya pong pauwiin eh. Siyempre mahirap din yun. Pag nanganak ka, hindi mo man lang makakasama yung asawa mo. Tsaka pwede naman siguro maghanap ng trabaho dito yung asawa mo. Marami naman siguro mahanap. Nagtatrabaho naman dati dito yun. Marami po dito kung gusto niya. Sadyang ginusto niya lang po talagang lumayo. Dahil po yung ng tita niya na ganito, ganyan, bigyan kita ng pamasahe mo para lang lumayo ka muna dito. Yun na pong kanila ng tita niya talaga. Pero nagtitext pa naman yung asawa mo. Pag po tumatawag siya, pagod ako, sige na, sabi niya. Ganun na lang po. Ay, talagang gusto niya na sigurong takbuhan yung kanya obligasyon niya sa asawa niya. Bata pa po yung asawa niya tayo, no? 17 na. Yung Asawa niya po. Oo. Ano yung balak mo na na gawin? Paano yung mangyayari? Tulad niyan, di umuwi yung asawa mo. Sabi naman po ng mama ko, kayanin mo lang, tsaka nandito lang naman kami ng ate mo. Kung may kami, tulungan ka na lang namin. Kung ayaw talagang umuwi yung asawa mo, di sa atin yung apelyido niya, sa'yo na. Para pag medyo lumaki-laki yan, di kahit bumawi, doon na lang po ako babawi sa kanila. Magkukan po ako, pagpapatuloy ko po yung massage therapy ko. Kasi po, nag-aral po ako ng massage therapy pero hindi ko po na-graduate kasi ito po, nakapagsa ko po. Pero sabi ko naman kung kaila mama, pag ginawag ko din po, doon na din po ako babawi sa kanila. Ano yung pangarap mo sa magiging anak mo? Simple lang po. So, pag-aral lang po siya. Kapag-aral ko po. Paano yun pag dumating yung araw na hanapin niya yung tatay niya? Wala nang Papaliwanag ko na lang po sa kanya. na ayaw niya naman ikon yung itandudo yung anak niya. Papaliwanag ko na lang po paunti-unti sa kanya. Para po maintindihan niya. Hindi naman po sa mama sa main yung papa niya, pero sasabihin ko na din po yung totoo. Para sa balang araw hindi niya na ako tatanungin paglaki niya, ba't ngayon mo lang sinabi. Paano po tayo pag hindi na po nagbigay ng sustento yung asawa niya? Tutulong-tulong na lang sila yung isa yung panganay, tapos yung binatilyo, tapos yung mama nila. Diyan naman po hindi papayag sila mama. Ako ay tagaluto na lang. Dahil yun na lang man ang kaya ko ng pan. Tagaluto. Ano po ba sana yung mga pangarap niya sa anak niya po? Maganda sana nag-aaral noon. Tapos ngayon nagkalak-down naman. Kaya mahirap yung pag-aaral nila. Tapos mahirap pa ng trabaho. Ano ba yung anak mo na yun? Lalaki babae? Lalaki. Lalaki? Lalaki pa, tapos paano yun? Saan masusunod yung apelyido? Siyempre kung hindi siya darating, masusunod sa apelyido namin. Alangan ipasunod mo sa apelyido niya, ayaw niya naman umuwi. Pag tumatawag po siya, ayaw naman daw po niya na may apelyido
Sa inyo, ayaw niya? Mm-mm. Bakit? Eh, Sabi ko nang pinaliwanag ko naman po, hindi magiging apelyido mo itong bata kung hindi ka uuwi. mm-mm. Sabi naman niya, pinipilit niya pwede naman daw kahit wala siya. Yung sabi ko naman hindi pwede. Yung rason mo na ako magpipirma daw. Mm. Bakit? Ako ba yung ikaw? Ano sabi ni mama mo kapag ganun yung nangyayaring sitwasyon niya? Sobra po nagagalit si mama ko. Sabi nga po niya, pag hindi nagbigay yan ng sustento sa anak mo, magkikita-kita na lang tayo doon sa barangay. Kaya kukan ko talaga yung asawa mo Mm-mm. sa ginagawa niya sa'yo. Lalo yung sumbat ng tita mong ganyan. Ba't siya nangingialam? Wala siyang karapatan na sabihan ka ng gano'n, sabi pa. Dahil tita lang siya. Pero yung magulang niya naman, tama naman yung payo nila. Opo, lagi po akong kinakampihan ng magulang niya. Wala po akong masabi sa magulang niya. Kasi mula po nung maliit pa po itong tiyan ko, sila na din po yung nag-aalaga sa akin. Simula po nung nandito pa lang po yung asawa. Mukhang pag wala po akong pangmerienda, binibili po nila ako. Hindi naman po sila nagkukulang. Pinutustusan po nila yung pagkukulang ng anak nila. Minsan nga sinasabihan ako, pumunta ka dito. Pati yung kapatid niyang isa. Yun lang po talaga yung tita niya yung kwan na. Ewan ko kung ba't niya nasabi sa akin yung ganun. Malamang pipilitin ko siya magpadala dito sa anak niya, hindi para sa akin, kahit wag na sa akin. Hindi ko naman iipitin eh. Pero sa tingin mo, may balak pa bang panagutan ng asawa mo yung anak niya? Ewan ko lang po. Kasi pagkakausapin ko po siya, lagi niyang sasabihin sa akin, pagod siya. Tapos pinapatay na lang ako. Ang kwan nga ng mga kasama niya doon malakas daw siyang magbisyo. Manigarilyo. Yun lang naman yung nababalitaan mo, wala namang iba. Meron pong nakapagsabi sa akin na minsan po nagkukan po siya ng babae. Nakukan ko po yan na maliit pa yung tiyan ko. Ano naman naramdaman mo nun? Siyempre Masakit po, lalo na pag yung sinabi niya, wala pa akong asawa sa sinasabi niya dun sa babae. Lalo po na open ko yung account niya. hindi niya na nga kayang buhayin yung magiging anak niya, tapos ganun pa. Ano na ba yung mga nabili mo na gamit ng magiging anak mo? Kung po, ang kulang na lang po yung pajama ng anak ko. Anong gusto mo sabihin sa mga kabataan ngayon na maaga nakakapag-asawa? Masasabi ko lang po huwag nilang pangarapin na huwag nilang hayaan na huwag na lang sila. Tayo narinig niyo naman po yung nangyari sa anak niyo. Kaya nga, Grabe din po kasi hindi po nagpapadala yung asawa niya. nagpadala 2,000 lang. Natasya ba yun? Ilang buwan na. Kaya yung 1,000 parang wala yun. Kapag mabili ka ng kulang ng konti ngayon Ganun na lang po yung gagawin niya, tay. Kaya na lang talagang ganun na lang. tutulungan niya lang po. Ito tayo, tanggapin niyo po yung kapitulungan. Salamat. Sana dire-diretso yung pagtulong ngayon ng ganyan. Baka po may makapanood na isang tumulong. Dito ano? Nagkasakit po sa Nueva tayo. Anong sakit niya? Nueva Ay sa Nueva Ecija. Nasalinan ng dugo. Yung leeg niya kung hindi niya may dala. Anong sabi ng doktor? Paano yung gagawin niya? Hindi naman ganyan nung nasalinan nung hindi pa nung nasalinan na naging ganyan naman na. Ako tayo. Bigla po siyang pumayat. Nung hindi niya na may galaw yung mga iba niyang Kaya mo naman bang ang mga anak ng hindi cesarean? yun lang po. Sinasabi naman nila mama kayanin mong maging
yung tita niya. Imbis na palakasin yung loob ko, lalo nilang nahina. Kailangan mo rin pakatatagan yung loob mo sa baby mo tsaka kila papa mo. Kung hindi talaga para sa yung asawa mo, malay mo may mas maganda pa nakalaan para sa future mo. Anong gusto mo sabihin sa sa asawa mo? Yung kulot. May plano pa siyang umuwi o hindi na, sabihin niya lang po. Tapos kung dapat kung may problema man siya sa akin, sa magulang ko, huwag niya kang sasabihin dun sa tita niya. Dapat idiretso na niya lang sa akin. Kasi nakakasakit ng pakiramdam kasi mas mauunahin niyang sabihin ng problema niya yung tita niya kaysa sa akin na asawa niya. Tapos ganun pang ipaparating sa akin ng tita niya. Kayo po tayo. Yun lang. Sana umaba pa ng konti yung buhay ko para matulungan ko pa naman siya sa pangagkon niya. Kahit tagaluto man lang ako. Kasi nagtatrabaho naman yung mama niya saka yung ate niya. Papasalamat ako kung matulungan niyo ako sa ganitong kalagayan ko at saka sa ganitong kalagayan ng anak ko na buntis. Maraming salamat kung matulungan niyo po ako. Kasama po yung anak ko. Po, salamat.